Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aries sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up yung energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alinman sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang aking membership, baka lang magustuhan nyo. How to join, pakiclick lang ang join button dito sa YouTube para makita ang mga exclusive perks na ino-offer ko. Anyways, anong meron dito? Wala tayong specific na bida dito ha, kasi walang taong lumabas, kaya literal na general reading. Pero tingnan natin dito sa clarifier cards, baka may lumabas. So meron pala tayo dito ang 5 of Wands, Death, 2 of Swords, 4 of Pentacles. Anong nangyari sa 5 of Wands? So 5 of Wands, ano? Nag-away, tas nandito yung the devil. Uy! Double 5 pala to, oh. So more like may nag-away dito. Whether nangyari na to o mangyayari pa lang. Pero again, may nag-away sa 5 of Swords. Probably may cheating na nangyari. O infidelity. Ngayon, makikipaghiwalay na yung isa dahil sa nangyaring infidelity or whether nangyari na nga or mangyayari pa lang. Pwede rin nangyayari na to sa iba sa inyo na single na ngayon. Nakipaghiwalay na. Ayan, may death card tayo. 2 of Swords, 4 of Pentacles. Kasi ang dating, di ba, may makikipag-iwalay. Dito sa death card, hindi mababago yung desisyon niya. Okay? Paninindigan na nung nakipag-iwalay. Malamang yung nasaktan yung nakipag-iwalay. Paninindigan na niya yung hiwalay, hindi siya makikipag-areglo. Ayan yung 2 of Swords. So, alamin natin tong 2 of Swords. So yung 2 of Swords natin, meron tayo ditong 10 of Swords, 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, ang dating kasi, di ba at first, paninindigan na niya.
yung pakikipaghiwalay. Pero parang ang dating habang tumatagal, mapapaisip siya kung tama nga ba yung kanyang naging desisyon. Na i-end yung relasyon nila. So meron tayo ditong 6 of Pentacles. Ang dating walang peace of mind dito yung bida natin. Kaya nga napapaisip-isip siya sa nangyari. Siguro mapapaisip-isip siya sa nangyari kung walang naging consequence sa part niya. So, yung consequence probably karoon siya ng financial issues dito. Kasi dati dalawa silang kumikita, or sabihin natin dati dumidepende yung bida natin dun sa asawa niya, kaya naghiwalay sila. So wala siyang pera ngayon, or hindi sapat yung kinikita niya sa mga gastusin dahil naging single mom or single dad na lang siya. So case to case basis. So yun yung reason bakit mapapaisip-isip siya sa bandang huli kung tama nga ba yung naging desisyon niya na makipag-iwalay. Na para bang hindi niya deserve na siya lang yung gagastos para sa mga anak nila kung meron man. Kasi anak nila pareho yun, so dapat magambag din siya, di ba? Hindi niya dapat sinosolo yung pagpapaaral, pagpapakain sa mga anak, kasi dalawa silang gumawa nun, di ba? Kasi parang naging poor dito yung yung bida natin. Karoon siya ng financial issues. So, ganun parang walang equality dito kasi 6 of Pentacles ay may scale doon, di ba? Doon sa Rider-Waite. May hawak na scale yung lalaki. Bukod sa nagbibigay siya ng grasya doon sa mga may hirap, may hawak din siyang scale. So, yung scale ay pwedeng may kinalaman sa fairness, equality, balance. Pero ang future outcome nito ay ano pala ito, 4 of Pentacles. Tingnan natin kung anong future outcome nito. Kasi nag-save na siya ng pera dito. Ang tanong, paano siya nakapag-save ng money dito? Nakaserve. Sabihin natin, hindi ko na ito i-clarify. Ang end card natin kasi 4 of Pentacles, na more like naka-survival mode siya. Gagawin niya lahat ng paraan para kumita, para mabayaran ng mga utang, para matustusan ng mga pangangailangan ng anak.
Pero kasi ano pwede rin tong selfishness. So, single lang siya. Sa bagay. Ngayong period lang naman, di ba? So, hindi siya maghanap ng may papalit. Hindi yun ang main purpose, goal, objective niya, o mission. Hindi makahanap ng bago, kundi makahanap ng perang pwede niyang maitabi sa bangko or sa alikansya. Kasi nag-iipon dito to. Itong, ano ba to? Squirrel ba to? Ano ba tawag sa animal na to? Basta, alam ko buto yan chestnut ba yun? Tapos pinabaon niya sa lupa. Madalas nalilimutan na niya kung saan niya binaon yung chestnut niya o yung buto niya. Kaya nagiging puno na rin kasi tumubo na. But anyways, ayun naging puno, tumubo na. Nakakaugat na siya. Anyways, since love reading to, ito yung possible partner ng Aries sa reading na to. Pisces, Scorpio, Gemini. Sabihin natin di para sa inyo ang reading di baka para sa kakilala nyo o malapit sa inyo, pwede rin sa idol. Ito ang possible zodiac sa niya. Kapwa nyo Aries, Aquarius, Pisces. Mag-ayos na ako. Pero meron pa tayong isa pang clue. Parang lang mabilis akong maglinis. Tapos naman na tayo dito. So, linisin ko lang sandali bago tayo tumuloy sa susunod na clue. So, ito yung isa pang clue. Same instruction, kundi man para sa inyo itong clue, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, may someone na round ang face. Maputi. Matangkad. Pero third party reading tayo. So, mag-lovers, saka yung third party. Yung tatamaan ng mga clue natin. Saka yung kakilala nyo. Diba? Skin condition, may someone na may sakit sa balat. So, matangkad, may sakit sa balat naman to. Anyways, dito naman tayo sa susunod. Pang masasabi nito. Ibang senaryo. Oh, richness. Cancer. Wow, ito maganda Kaya lang, Aries tayo, may Cancer dito. So, may kakilala kayong Cancer na baka maging mayaman sa period na to, o magkapera, or may matanggap siyang blessing, pagkain, gift, anything na mahawakan. Siya yung makaka-receive, yung kakilala nyong Cancer. Ngayon, kung di natin gawing tao to, gawin nating energy. Okay? So, pag Cancer, sabihin natin may someone na magiging caring sa iba sa inyo sa period na to. So, paano siya magiging caring?
baka magluto siya para i-show ang kanyang pagmamahal. Ganun gagawin niya, magluluto siya, marami siyang ipamimiling pagkain. Whether tatabi lang niya sa ref para may makain yung iba sa inyo, or iluluto niya syempre. Nurturing kasi to parang nanay. So whether lalaki o babae yung someone na tinutukoy ko, ang dating sa akin, ito yung may experience ng iba sa inyo na parang welcome sila, or sabihin natin hospitable. Halimbawa, pupunta kayo sa kapitbahay nyo, sa kakilala nyo, attend kayo ng celebration, o ewan ko kung anong pupuntahan yung invitation, na para bang at home kayo dun sa bahay niya. Feeling at home kayo kasi inaasikaso kayo, pinapakain. Ayan, feeling welcome. Hospitable yung tao dito. So, ito yung my experience ng iba sa inyo. Sa period na to, may someone na caring, nurturing, loving. Ayan. Or pwedeng kayo to, maging ganito sa someone else na malapit sa inyo. Plan. Plan honor papuri. Planong papurihin. Ano yun? Honor. Ready promotion to. Plan honor. Baka may iba sa inyo or someone na malapit sa inyo ay makakatanggap ng honor. Or papuri in general. So kung dito promotion ay recognition siguro. So plano pa lang siya. Ibig sabihin gagawin pa lang, mangyayari pa lang siya. May magpaplano para magbigay papuri or honor. Or pwedeng para to sa yumao. Bigla ang yumao tapos parang tribute, ibigay tribute. Pwede rin ganon. Sanay ambag sa mundong ito na kabutihan o talent. Wow, lucky card. O magkatabi sila. More like may iba sa inyo na may kailangan asikasuhin. Negotiation to. Asikasuhin. O paplanuhin. O areglo. Basta negotiation. So kung ano man yan, mukhang papabor sa iba sa inyo ang tadhana. So sabihin natin deal, project, sponsorship. So yan, anything na may kinalaman sa negotiation, mukhang makukuha ng iba sa inyo to. Business deal, insurance. Ano ba, nag-aalok yung iba sa inyo ng insurance. Siyempre mahirap makabenta ng insurance, example lang. At ang plano nga ng iba sa inyo ay siyempre kumota, karoon ng benta, may ma-negotiate about insurance, para may bumili, may mag-avail. Ayan, example lang yun. Lucky card daw, ibig sabihin may sales yung iba sa inyo. Or so again, kung naman yung ini-negotiate sa period na to,
Mukhang papabor sa iba sa inyo ang tadhana at nandito ang lucky card at ang huling spread natin. Huli na ba to? Wag muna tayo maghuli kasi ay pangit kasi yung last spread. So end tayo sa good news. Kasi tingnan nyo, family disease. So ibig sabihin may isa sa family, whether sarili nyong family or biological family, baka magkasakit. Or sabihin natin may sakit na, gagaling na ba yan ngayong period? Hindi pa. Sad to say. So ngayong period lang naman. Pisces, So yung iba sa inyo ay baka makatanggap ng gift mula sa Pisces, pero wait lang. Yung Cancer natin, baka may magbigay ng pera sa iba sa inyo. Cancer, pwede pala yun. So may iba sa inyo makakatanggap ng kayamanan, food, gift, money, inheritance dito. Sa Cancer, pwede rin ganun. Isa rin siya sa posibleng interpretation. So, sa case na to, Pisces naman. Pero ito, malaki chance pera manggagaling dito sa Cancer. Ito naman, gift. Yung manggagaling sa Pisces. Baka may matanggap ang iba sa inyong gift mula sa Pisces na kakilala nyo o malapit sa inyo. Or baka kayo yung magbigay ng gift sa Pisces na kakilala nyo. Or yung Pisces na kakilala nyo ang makakatanggap ng gift mula sa kakilala nila. Pwede rin ganun. Na mababaltaan nyo na lang. Kasi kung dito para sa inyo, itong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo. Yun na nga, Pisces. Kakilala niyong Pisces. Baka sila pala yung makatanggap ng gift. Anyways. Dito na tayo mag-e-end sa deck na to. So, sa part na to, ano nga ba to? Ay, isa-isa lang pala yung word dito. Hindi siya yung sentence. Bala ko sana babasahin ko na lang, pero hindi pala pwede. Para rin siyang ganito, i-combine yung meaning. So tingnan natin. Pero dito na ako mag-end. Hindi ko nga lang siya babasahin kasi isa-isang word yung iba. Tulad nito. Ito yung ibon, hummingbird. Isa lang yung word. Ito ang dating sa period na to, may tendency na mag-wonder tungkol sa creative problem solving. Parang siya nag-iisip-isip. Kung paano masusolusyonan ang problema sa creative na paraan. Anyways, punta na nga lang tayo sa susunod. Ito na ang last spread. Discernment, vigilant awareness. Well, sa period na to, may kailangan kayong obserbahan. May kailangan kayong i-pay attention o kailangan nyo maging alerto for some reason. Lalo na sa topic ng
discernment, um, discernment o ang Tagalog ay pag-unawa, pag-intindi. Parang ano siya eh, decision. Mayroon kayong matinding kailangang pagdesisyonan dito, sa madaling salita, sa period na to, na hindi siya basta-basta madaling solusyonan or desisyonan. Kaya kailangan ng matinding discernment din. Bukod sa vigilant awareness ay kailangan ng matindi ring pag-unawa o pagpapasya. Parang judgment na rin din to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.